Magandang umaga po sa lahat mga minamahal na mga kapatid. Sa araw na ito ay tayo pagpalain ng ating Ama sa langit. At muli ating ibabahagi ang mga mensahe ng ating Ama. At dalangin ninyo ako na bigyan ako ng ating Ama ng mabuting pangangatawan. Patubayan niya ako ng Santong Espiritu at biyayaan niya tayo. Ang kaisipan niya ang manguna sa akin, ang kanyang damdamin ang manguna sa akin, ang kanyang mga katwiran, iyon ang magibabaw sa akin at sa ating lahat. At bago tayo dumako sa ating pag-aaralan sa umagang ito, ay samahan muna ninyo ako sa ating mga panalangin. Dinadakila kita, Ama, na makapangyarihan sa lahat. At sa umagang ito ay hinihiling ko ang iyong pagtandog, ang iyong touch, naming maramdaman ang iyong banal na presensya, ang patnubay ng iyong Santong Espiritu, na sa araw nito ay pagpalain ng Panginoon. Pagpalain mo, Ama, ang aming pag-aaralan na aming malasahang mabuti at maintindihan mabuti ang mga pinapahayag mo sa amin, lalong-lalo na sa mga panahon itong pinagdadaanan ng lahat. Pagpalain mo po ang aming listeners, pagpalain mo ang aming pagsamba sa iyo at hindi makakahadlang ang anumang nararamdaman namin upang hindi namin magawa ang mga pinagagawa sa amin. Linisin mo ang aking mga labi, linisin mo ang aking isipan, linisin mo ang aking puso, at kaming lahat ay mapasailalim ng iyong pagpapala sa buhay. Ito po ang aming samot dalangin na may pagpupulong sa iyo at pagpapailalim sa pagkakasakop sa iyong patubay at pangyarihan. Sa pangalan ni Yeshua ang Messiah. Hallelujah. Mga kapatid, sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa topic ko na godlessness in the last days. Maaring ang inyong maririnig sa araw na ito ay mga pahayag na may kasilanan, pero hindi po natin maiwasan sapagkat sa mga araw nito ang buong akala natin ay papasok pa lang tayo sa huling araw. Pero yun pala, ayon sa isinasaad sa mga salita ng ating Ama, ay matagal nang pumasok ang huling araw. At sa mga panahon ito ay nasa last hours na tayo o maaaring nasa last minute na tayo na mga panahon ito. Kaya ako po ay babasa mula sa aklat ng 2 Timoteo chapter 3 hanggang chapter 3 verse 1 hanggang verse 6. At atin pong pakinggan ang mga sinasabi dito. Ganito po ang pahayag. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtumayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. Sumayan yun ang kabanalan at tapat tinanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, sapagkat sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling, nalipos na mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita,
na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Mga kapatid, kung ating mapapansin ang mga pahayag sa banal na kasulatan, ang huling araw na tinutukoy ay hindi po papasok pa lang tayo. Ganito po ang sinabi ng Aklat ng Hebreo, chapter 1, verse 1 hanggang 8. Pakinggan natin mabuti. Nasaan na nga ba tayo ngayon? Tayo ba ay pumapasok pa lang sa sinasabing huling araw? Ganito po ang sinabi. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang salibutan. Palibas ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos at umalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking pinanganak ngayon, at muli ako ay magiging kanyang ama, at siya ay magiging aking anak. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. At sinabi niya tungkol sa mga anghel, iyong ginawa mga anghel niya ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Mga kapatid, kung atin ang pong lilirawin at pag-iisipang mabuti ang mga pahayag na sinabi ng banal na kasulatan, tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang sentro ng iyong katwiran ay magpakailanman. Makikita natin dito sa sinabi, ang Diyos ay nagsalita sa huling araw sa pamamagitan niya. Kung magkagayon, ang huling araw ay hindi ngayon na nag-umpisa, kundi noong pang bumaba ang Panginoon dito sa lupa. Kung magkagayon, nasa na tayo sa panahon ng huling araw. Kaya kung ating makikita, mga kapatid, na sa panahon ng huling araw, maaaring tayo ay nasa mga huling mga oras na, mga last hours and last minutes or last seconds of the last days. At sa last seconds of the last days, ay darating ang panahon mapanganib. Sa mga panahon ito ay ating binasa kanina na mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Ang itataas ng tao, sarili niya, na wala na yung sinasabi ng banal na kasulatan na sa kapurihan na ipagpauna mo yung kapatid mo kaysa sa iyo. Ang kanyang papansinin yung kanyang sarili, kanyang iibigin pang saktan ang iba kaysa yung kanyang tanggapin yung sarili niyang pain na maaari niyang maranasan. Dahil sa pag-ibig sa salapi ay mas ipe-prefer niya ang mga bagay na kanyang tatanggapin kaysa doon sa magiging kapakinabangan ng kanyang kapwa. Mayayabang daw,
Dahil sa pagtataas niya sa kanyang sarili, ang kapurihan ay mas iibigin niyang mapunta sa kanya. Una kaysa sa Diyos at ikalawa sa kanyang kapwa. Mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Pero yung masakit dito yung palabintangin. Ano ba ibig sabihin ng palabintangin? Ang palabintangin ay mga taong nagpaparatang ng isang bagay na wala namang katotohanan. Halimbawa, wala kang ibig na tukuyin na masama laban sa kanya, pero pagbibintangan ka na ikaw ay nagsabi ng masama laban sa kanya. Kaya ito po yung godlessness in the last days. Ngayon, ano pa ang ipinahayag ng Panginoon patungkol dito? Dito po sa aklat ng 2 Peter chapter 3 verse 2 hanggang 7 ay ating mababasa ang mga pahayag nito. Upang maalaala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol, na maalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya. Ano ang ibig sabihin ng manunuya na may pagtuya? Yung bang pagsasabihan ka ng lahat ng mga masama at paparatangan ka ng lahat ng kasamaan na maski hindi ka naman ganun. Katulad nitong mga nangyari ng ilang panahon, pagbibintangan ka na yung dumi mo ay kinakalat mo sa kanal, sa karsada, samantalang nililinis mo ng iyong palibot mo. Tapos, ang lahat ng paratang na yan ay isa sa media pa, i-on air pa, sasabihin pa sa iba't ibang mga tao, para pasamain ka. Ano ang intensyon ng pagpapasama niya sa iyo? Siyempre, walang ibang intensyon niyo kundi itaas yung kanyang sarili. Kaya tayo ba ay nasa huling panahon? Yes, matagal na. Actually, nasa huling oras na tayo ng huling panahon. Kaya ito po ay nakakabahala. Tayo po ay dapat na mangamba. Tayo po ay dapat na mag-ingat. At baka itong mga panahong ito ay marami nang naapektuhan. Hindi lamang yung mga tagalabas, maging sa mga taong nasa loob ng simbahan. Ang masama pa dito yung sabi, at magsisipang sabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw ng mga tulong ng mga magulang ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ng paglalang, sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong isang kalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyo sa tubig at sa gitna ng tubig sa magitan ng salita ng Diyos. So, sa magitan din ito, ang sanlibutan noon na napawa ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalibutan ngayon at ang lupa sa magitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na tinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ngayon, ito po yung problema, mga kapatid ko. Ang sabi nila, nasa na yung pangako ng pagparito ng Panginoon dahil mga magulang natin nawala na, mga propeta na muna, nagkalamatay na. Pati sila Noah, sila Abraham, nawala na silang lahat. Pero ang Panginoon hindi pa rin dumarating. Ang pinakahuli dito, sila Apostol Pablo, na nangaral na malapit na dumating ang Panginoon, wala pa rin. Nasaan yung sinasabing kukunin yung mga banal? Nasaan yung sinasabing rapture? Bakit po nagkakaganito? Ang pahayag ni Apostol Pedro, sadyang nilimot nila na mayroong isang kalangitan. Ibig sabihin,
Hindi totoong sila ay may pagmamalasakit sa buhay ng Diyos. Hindi totoong sila ay may kamalayan patungkol sa tinatawag na kabanalan, patungkol sa sinasabing pagpasok sa kaharian ng langit. Kundi sila'y nagpe-pretend lamang na sila ay mayroong pagmamalasakit sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Pero sa totoo, puno na'y wala. Dahil ang sabi ni Apostol Pedro, sadyang nilimot nila. Wala sa kanila talaga yon. Kung bibigkasin ko ang mga salitang ito, ay medyo masakit-sakit sapagkat ang ibig lang sabihin nito ay pakitang tao ng lahat ang kanilang ginagawa. Pakitang tao ang kabutihan nila sa iyo. Pakitang tao ang ginagawa nilang mga pagbibigay, ang mga ginagawa nilang pagmamalasakit. Para ano? Siguro isa sa mga punto ng mga bagay nito na kanilang ginagawa ay para purihin sila, para ipaalam nila na sila ay makadiyos. Pero yung sadyang nilimot nila, ito yung nakakabahala. Dahil ang ibig lang sabihin ay wala talaga sa puso nila yung pagiging makadiyos. Meron po akong nabasa mga pahayag na nung sabihin ng isang preacher na tayo magsipagsisi na at maghanda sapagkat malapit na yung tinatawag na rapture. Sila po yung nagkomento. At ang sabi ay, hindi totoo ang rapture. Yan ay doktrina ni Satanas. Iyan ay sekreto ni Satanas para iligaw ang karamihan, iligaw ang tao sa pagkaalam ng katotohanan. Dahil ang sabi po nila, nung bumaha sa lupa, ang totoo niyan, Noah was left behind. Pinipilit kong intindihin ang ibig sabihin ng mga katagang, Noah was left behind. At ang sabi pa nila, pwede bang marapture si Noah? Pwede bang madala si Noah sa pagliligtas samantalang kasama niya yung mga hindi banal? Ay hindi daw pwede. At kaya kahit sa panahon pong ito, ay hindi rin pwede magkaroon ng rapture nakasama yung mga hindi banal. Ang isa sa pinipilit ko, sinisikap po na unawain na sa kanilang pahayag, si Noah ba ay naiwan para mabuhay? Pero yung sumunod na mga deklarasyon nila ay naiwan daw si Noah para magdanas ng tribulation ng baha. Sabi ko, wow, saan kaya theology nila na pag-aralan yung bagay na yun? Saan kaya natin mababasa sa mga salita ng Panginoon na si Noah ay naiwan dahil gusto ng Diyos na magdanas siya ng tribulation ng kanyang panahon? Pero ito, pakinggan natin ha, si Noah ba ay naiwan? Kaya ito ang problema ng huling panahon na ang salita ng Diyos ay iti-twist maging ng mga taong nagbabasa ng salita ng Diyos. Kung atin pong babasahin sa aklat ng Genesis, chapter 7, mula sa verse 5 hanggang verse 9, alamin nga natin kung si Noah ay naiwan. Kasi ang insinuation na siya'y naiwan, maaaring hindi siya nakasakay sa arko. Maaaring siya ay isa sa mga inapawan ng baha, ganun kaya? At si Noah ba, kung halimbawa mong siya'y nakasakay sa arko, sila ba ay nahirapan nung sila ay nasa arko at nagdadanas ng tribulation habang may baha?
Pero ganito po ang pahayag ng Biblia sa mga talatang sinabi ko. Verse 5, At ginawa ni Noe ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Panginoon. At may 600 taon si Noe nang ang baha ng tubig ay dumagsa sa ibabaw ng lupa. At lumulan sa sasakyan si Noe. Ano ba yung sasakyan na yun? Hindi yung truck, hindi yung aeroplano, hindi yung kung ano. Yung po'y arka, at tinutukoy nito yung arka. Sino kasama niya? At lumulan sa sasakyan si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak dahil sa tubig ng baha. Genesis chapter 7 verse 7. Lumulan sa sasakyan si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak dahil sa tubig ng baha. Naiwan ba si Noe? Saan siya naiwan? Kasi ang term na ginamit doon ay left behind. Ay saan siya na left behind? Saan na left behind si Noe? Sa balagay ko mga kapatid, hindi nila binabasa ng lubusan ang salita ng Panginoon at hindi nila pinag-aaralang mabuti ang salita ng Panginoon at hindi nila inuunawang mabuti ang salita ng Panginoon at kanilang ipinagpapalagay at parang pinararatangan ang Panginoon na nang pasakayin ng Panginoon si Noe sa arka, si Noe at ang kanyang buong pamilya ay nagdanas ng tribulation habang may baha sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, ang purpose kung kaya pinasakay ng Panginoon si Noe sa arka ay upang iligtas sila sa sama na idudulot ng baha sa buong lupa. Dahil na bumaha, wala pong buhay na naiwan at hindi pwedeng mangyari na taken away yung mga taong na hindi nakasakay sa arka, kundi yung po'y namatay. Ang kamatayan po yun, ang term na sinasabi ng Bible ay parusa sa kanila dahil sa kanilang kasamaan. Ang naging parusa po nung una ay tubig. Ito ang nakakatakot dahil ang susunod, dahil sa talagang kakulangan ng pagsisisi ng tao, sa kawalan nila ng pananampalataya sa Panginoon, at sa kanilang kawalan ng pagtanggap sa aral ng katotohanan, ay hindi tubig ang darating sa kanila. Kundi, sabi dito sa 2 Peter 3:7, ngunit ang sangkalangitan gayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinaan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Gayon, kung ang panahon ngayon, kasama na yung sangkalangitan, ay inilaan ng Panginoon sa apoy, pati ang lupa ay gugunawin ng apoy. Saan ka pupunta? Saan ka lulugar? Saan ka sisilong? Saan ka tatakbo para magkaroon ka ng refuge sa paghukom ng Diyos? Siguro wala ka nang iba pumunta kundi ang Panginoon. Ang ikaw ay kunin sa ibabaw ng lupang ito. Kung paano si Noah inalis ng Diyos sa lupa at pinasakay sa arka, si Noah, mga kapatid, ay naligtas dahil sa ganoong pamamaraan
na ibinigay ng Diyos sa kanya at sa kanyang buong sambayan. Actually, hindi lang po yun. Hindi lang si Noah ang naligtas, pati yung mga hayop na pinasakay ng Panginoon sa arka. At habang sila'y nasa arka, hindi nakaranas ng gutom si Noah doon. Pinakakain siya ng Diyos araw-araw. Iniingatan siya ng Diyos araw-araw. Inaaliw siya ng Diyos sa araw-araw. Pati mga hayop na kasama niya nga ay nagkaroon pa nga sila ng mga anak, mga hayop no, habang nasa arka. O paano mo sasabihin si Noah at ang kanyang musang bayan ay nagdanas ng tribulation habang sila'y nasa arka? Ang totoo nun, kapag ikaw ay nasa labas ng arka, mamatay ka talaga at malulunod ka sa baha. So sa ganun ding pangyayari, kung ang henerasyon ngayon, hindi tubig na ang gagamitin ng Diyos, kundi apoy, ay saan ka pupunta para ikaw ay maligtas doon sa bagsik ng apoy na iyong haharapin. Ngayon, marami pong maling insinuation na gusto ng tao, iparating sa tao. Pati yun ang sabi na, wala na po nakasulat sa Bible na rapture. Inamin ko, wala naman talagang word for word na nakasulat sa Bible na rapture. Kundi ang term po na ginamit ay caught up. Sa Greek word is parousia. Ang term pa na ginamit ni Pablo ay aagawin ka. So pag sinabing aagawin ka, kumbaga ikaw ay nasa oras ng panganib, halimbawa, sinindihan na ng Diyos ang apoy para sunogin ang salimutan, ay aagawin ka, ibig sabihin nun, alisin ka doon sa nagbabagang daigdig. Aalisin ka doon sa unti-unti nang natutupok na environment. Ang tanong doon na matinding tanong na dapat nating sagutin at lalo na kayo dapat yung sagutin. Saan kayo dadalhin ng Panginoon? Saan kayo ilalagay para hindi kayo madamay doon sa tindi ng apoy na mararanasan ng salimutan? Ang bilin ko sa inyo ito, huwag ninyong sabihin na yung rapture at caught up ay turo ni Satanas. Baka po baligtad na yung tinuturo ninyo ay pagsasabotahe na sa salita ng Diyos para ang mga nananampalataya ay huwag umasa na sila'y aalisin ng Diyos sa ibabaw ng lupa sa oras ng pagsubok. Dahil kung ganyan ang inyong ipapayag sa tao, ay baka hindi lang yung taong masama ang parusahan ng Diyos, kundi pati kayo na nagsasabi ng ganyan mga pahayag. Ngayon, kung itutuloy natin to, ang sabi dito sa verse 8 ng Genesis chapter 7, yung 7:7 ay lumunan si Noe at ang pamilya niya. Verse 8, sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis at sa mga ibon at sa bawat umuupat sa buusan sa ibabaw ng lupa ay dalawang namating kay Noe sa sasakyan na lalaki at babae ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. Ngayon, mali ba yun? Mali ba mga kapatid ang pahayag ng Bible na si Noah ay iniligtas ng Diyos sa bagsik ng baha o sa devastation, sa destruction na dinulot ng baha sa ibabaw ng lupa na siyang paraan ng pagpaparusa ng Diyos sa mga masama. Ang sabi doon ay walang lamang naligtas maliban sa 8 tao lang. Yun yung pamilya ni Noah. Nasaan ngayon yung salitang left behind? Saan natin makikita yung left behind? Siguro, ito ang masasabi ko, na left behind si Noah para mabuhay. Hindi yung na left behind si Noah para mamatay. Kaya, ang bilin ko sa inyo ito, taas ang sinasabi ko, kung magpapahayag kayo, ingatan nyo kasi
Hindi ko kayang tanggapin ang sinasabi ninyo na ang rapture ay doktrina ni Satanas. Yung pong nagsasabi ng rapture o caught up o pag-aagaw, meeting in the air, na yan ay doktrina ni Satanas, ang sinasabi ko po, kayong mga tao nagsasabi niyan, baka kayo ang kinukubabawa ng Espiritu ni Satanas. Matakot kayo dahil binabaliktad ninyo ang salita ng Diyos. Ngayon, kung kayo hindi naniniwala sa rapture o caught up, wala talaga mangyayari sa inyo kundi may iiwan kayo sa lupa. Pagpatuloy natin, dito po sa 1 John chapter 5 verse 14 to 15, ganito po ang sinabi. 1 John chapter 5 verse 14 to 15, ganito po ang pinahayag ng banal na kasulatan. Pakinggan natin lahat. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa ating anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya'y ating hinihingi. Umaasa ang lahat sa rapture. Umaasa ang lahat sa pagliligtas na gagawin ng Panginoon sa Kanyang pagbabalik, upang ang lahat ng mga nananampalataya sa Kanya ay magkaroon ng pag-asa, upang ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya hindi mapapahiya. Hindi mapapahiya sa anong bagay. Hindi mapapahiya dahil kanilang pinaniniwalaan at kanilang sinasampalatayanan na kung dumating ang parusa ng Panginoon sa ibabaw ng lupa dahil sa kawalan ng pagsunod ng lahat ng mga tao, regardless of ranks, regardless of who you are, nasa church ka man o nasa labas ka man ng church, kung sino ka man, ano man ang kalagayan mo, ano man ang estado mo, sasabihin ko sa iyo, ang mga tao ito ay nilaan sa apoy, pero ang naniniwala sa Kanya ay aalisin dito. Tatanggalin dito. Sa anong paraan sila kukunin ng Panginoon at saan sila ilalagay ng Diyos na samantalang ang mundong ito ay nag-aapoy na. Ayun, isipin ninyo yung bagay na yun. Ang ginagawa po ng tao ngayon, nag-i-insinuate sila at kanilang binibilog ang ulo ng kanilang mga miyembro, ng kanilang grupo. Bibili sila ng bukid, bibili sila ng bundok, maghuhukay sa ilalim ng bundok, mag-iimbak ng mga pagkain, truck na mga pagkain, sapagkat sabi nila ay hindi totoo, nakukunin ng Diyos yung mga nanampalataya sa Kanya. Hindi totoo yung rapture. Kaya ang kanilang paniwala, dito sila aabutan ng tribulation sa lupa dahil doon sa sinabi ng Panginoon na ang mga nasa bubungan ay huwag nang umuwi para kumuha ng tunika, ang natutulog, ang isa'y kukunin, ang isa'y maiiwan, ang nasa bukirin ay ang isa'y kukunin at ang isa'y mawawala, ang isa'y maiiwan. Sino ba at kanino ba mangyayari ang mga bagay na yun? Tandaan natin mga kapatid, talagang sa oras ng tribulation, mayroon po maiiwan. Mayroon po talagang dadaan sa malaking kapigatian. Pero may sinabi din ang Diyos. Ang sabi doon, ngunit dahil sa mga hirang,
paiikliin ng Diyos sa mga panahong yun. Dahil kung hindi paiikliin ng Diyos sa mga panahong yun, walang lamang maliligtas kahit isa. Sino yung mga hirang na yun? Naniniwala ako, lubos ito. Ang salita ng Diyos ay totoo. Totoo pong may mga hirang na maiiwan kasi ito yung mga mananampalataya na hindi talaga pinanghawakang mabuti yung pananampalataya na pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Para bang nagpabanjing-banjing lang. Para bang hindi nila binigyan ng malaking value yung biyaya ng Diyos sa kanila. Na mga may paniniwalang katulad nito na walang rapture. Ngayon, dahil dito, talagang itutulot ng Panginoon na maranasan ng mga taong ito yung tribulation. Pero yung tapat at banal na naglilingkod sa Kanya at sumasampalataya at sumusunod sa Kanya, anong gagawin ng Diyos sa mga yon? Ito, makinig kayo, makinig tayo lahat. Ang sabi dito sa 1 Thessalonians, chapter 4, verse 14, pataas, hanggang 18. Pakinggan nyo ha. Hindi ito akin, pero nararapat ko lang itong sabihin. Ang sabi dito ay, we believe that Yeshua died and came back to life. We also believe that through Yeshua, God will bring back those who have died. They will come back with Yeshua. We are telling you what the Lord taught. Tatagalogin ko na lang. Sinasabi ko sa inyo ang itinuro ng Panginoon. Ano ba yun? We who are still alive when the Lord comes will not go into His kingdom ahead of those who have already died. Tagalog uli, tayo na mga nagsisipanatiling buhay pa sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi papasok sa kanyang kaharian, huwag niyong putulin. Sabi dito, ahead of those who have already died. Hindi tayo papasok sa kanyang kaharian na una doon sa mga namatay dahil sa kanya. Ang ibig sabihin, mauuna yung namatay sa paglilingkod sa kanya at susunod yung mga buhay. Totoo ba yun? O, pakinggan natin. Ganito yung sinabi ng Panginoon. The Lord will come from heaven with a command, with the voice of archangel, and with the trumpet call of God. First, the dead who believe in Messiah will come back to life. Una, ang nangamatay daw na nanampalataya sa kay Yeshua ay mabubuhay na maguli. Then, unang namatay, mabubuhay na maguli. Then, together with them. Naintindihan ba natin yung salitang together with them? Pag sinabing together with them, makakasama nila. Sino? We who are still alive. Makakasama ng mga nangamatay na nabuhay ng maguli, yung mga buhay pa na aabutan sa pagdating ng Panginoon. Anong gagawin doon sa mga buhay? Then, together with them, we who are still alive will be taken in the clouds to meet the Lord in the air. Teka, sandali lang. Magkalinawa nga tayo mabuti. Unang bubuhayin ng Panginoon yung mga namatay dahil sa pananampalataya sa Kanya. Ikalawa, yung mga taong buhay ay kukunin ng Panginoon at dadalhin sa alapaap together with them. Tatanungin kita, anong tawag mo doon? Left behind?
Grabe ang iyong pinag-aralan sa theology, kapatid. Nakakatakot ka kung ganyan ang ituturo mo sa iyong mga nasasakupan, kawawa naman sila. Ang ibig sabihin, tinuturuan mo sila ng kawalan ng pag-asa na sila'y daranas ng matinding kabigatian sa ibabaw ng lupang ito dahil ilalagay mo sila sa isang village, ilalagay mo sila sa isang komunidad, ilalagay mo sila sa isang bundok na hinukayan mo at ginprovidean mo ng kakain nila sa araw-araw hanggang lumipas ang panahon ng tribulation. Yun ba ang iyong paniniwala? Kahit sino ka man na nagtuturo niyo, pakinggan mo ito, kapatid. Hindi po ito panandalita. Ito ay itinuro ng Panginoon ayon kay Juan, ayon kay Pablo. Sabi niya, we are telling you what the Lord taught. We who are still alive when the Lord comes will not go into His kingdom ahead of those who have already died. Hindi tayo mauuna doon sa mga namatay na sa Kanya. The Lord will come from heaven with a command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the dead who believe in Messiah will come back to life. Then, together with them, we who are still alive will be taken into the clouds to meet the Lord in the air. In this way, we will always be with the Lord. Matanong nga kita, na left behind ba yun? Anong tawag mo doon? So kung yung caught up, yung taken away, yung rapture, ay doktrina ni Satanas, ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Ibig sabihin, tinitwist mo yan dahil ang nagturo niya ay si Yeshua. Ang nagsabi niya ay ang Savior. Bago siya umalis, iniwan niya mga payag na yan. Huwag kayong magulong bihanan, huwag kayong matakot. There will be no stone left unturned sa pagbabalik ng Panginoon. There will come a tribulation, but don't worry. I will come back and get you. Na kahit saan ako naroon, doon din kayo kasama ko. Kaya bagamat walang nakalagay na letra for letra na rapture, pero ang ginamit niya ng Bible ay caught up. Inalsa, dinala doon sa clouds to meet the Lord in the air. Yan po totoo, hindi po yan kasinungalingan. Mismong ang Diyos nagsabi niyan, mismong ang Messiah nagsabi niyan. Saan mo kinuha yung insinuation na yan ay turo ni Satanas? Ginagawa mo pang Satanas si Yeshua. Matakot ka naman at mahiya ka naman, mga kapatid. Hindi po ganyan ang pagpapahayag na dapat ginagawa ng isang tunay na tagapagturo. Pag binaliktad mo ang salita ng Diyos, dinagdagan mo, kinulangan mo, sabi niya, pag dinagdagan mo, dadagdagan ka ng salot. Pag kinulangan mo, aalisin mo yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Sipin nyo, yung gumawa kayo ng libro, yung Marcos 16:15, 16, yung Marcos chapter 16 hanggang verse 8 lang. Ang mga ganyang magpahayag, mga kapatid, ay lubhang mapanganib. Nasa panahon na tayo, nasa mga huling oras na tayo ng last days. Dalhin natin ang lahat ng tao sa Panginoon. Huwag nating dalhin ang tao sa ating sarili. Sapagat hindi maglalaon, mga ilang sandali na lang, mga konting panahon na lang, siya ay darating para tayo alisin sa destruction na mararanasan ng buong sanlibutan. At kawawa naman ang mga tao na nananampalataya kung ganyan ang ating sasabihin nila.
Ganyan ang sasabihin natin sa kanila. Ito pa ang pakinggan nyo, ha? Ito po ay hindi pananakot, talong hindi po ito uh, put down sa inyo, baka sakaling makatulong ito sa atin. Ang sabi dito, sa verse 18 ng chapter 4 ng 1 Thessalonians, so then, comfort each other with these words. Gusto ko kayong i-comfort. At sinasabi ko mga kapatid, hindi totoo ang turo ni Satanas ng rapture. Ang nagsasabing hindi totoo ang rapture at hindi totoo ang put-up, yan yung mga kinukubabawan ni Satanas upang masamain ang Ebanghelyo. Kaya huwag kayong maniwala dun sa mga taong bumibili ng mga bukirin at bumibili yung bundok at maghuhukay para magkaroon sila ng sanctuary. Ito, pakinggan nyo, ha? Ganito po ang sinabi ng Bible sa Lucas chapter 23, verse 30. Yan. Kung magkagayon, ay magpasimulang sabihin nila sa mga bundok, mahulog kayo sa ibabaw namin, at sa mga burol, takpan ninyo kami. Kaya pagdating ng Panginoon, yung mga taong bumili ng bukid, yung mga taong bumili ng bundok, ng hukay doon, para sila yung makaiwas doon sa tribulation, sasabihin nila sa araw na yon, bundok, mahulog kayo sa ibabaw namin. Burol, takpan ninyo kami. Bakit nila gustong takpan sila? Ito yung sinabi ng Revelation chapter 6 verse 15. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato sa mga bundok. Verse 16, sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Yung pala, gusto nilang takluban sila ng bundok, takpan sila ng burol. Dahil para sila'y maitago sa mukha ni Yeshua na parating. Bakit daw? Verse 17 ang sabi, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan at sino ang makatatayo. Kaya mga kapatid ko, ang payo ko sa inyo, huwag kayong bumili ng bundok, huwag kayong maghukay sa bundok, at huwag kayong bumili ng mga bukirin dyan para gawin ninyo sanctuary sapagkat hindi makakaligtas yan sa galit niya pagdating niya. Isa lang ang inyong gawin. Lumapit kayo sa Kanya. Alamin natin kung ano ang gusto niya. Dahil pagdating niya, aalisin niya tayo dito. Unang bumahay niya, mga namatay dahil sa Kanya. Ikalawa, yung mga buhay na mararatan niyang buhay sa ibabaw ng mundong ito ay magkakaroon po ng tinatawag na translation o pagbabago. At tayo ay mapapataas sa agawin kasama nila. Magkakasama tayo noong mga nangamatay na nabuhay at tayo mga buhay na babaguhin, magkakasama tayo doon sa ibabaw sa mga doon sa clouds. Dahil ano pang ito talaga ito yung paparusahan. Ngayon, ano po ang magiging senaryo dito? Kagabi, habang ito ay hinihingi ko sa Panginoon, pinaglilimi-limi. Meron po akong isang nabasang pahayag dito na nanindig ang aking mga balahibo at nagkaroon kami ng matinding damdamin, kalungkutan sa aming puso dahil sa mga tao. Ganito po ang pahayag sa Revelation chapter 9, verse 1 hanggang 6. At humihip ang ikalimang anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit.
At sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailan lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking luto ang bakal. At nagdilim ang araw at ang ipapawid dahil sa usok ng hukay. At nagagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga lakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila, pakinggan nyo ha, importante po ito. At sinabi sa kanila, kanino? Doon sa binigyan ng kapangyarihan para saktan ang lupa at lahat ng nananahan doon. Sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, di ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Alam nyo, nung ito ay mabasa ko kagabi, grabing pangingilabot ang aking naranasan dahil ito palang mga salot na ito at mga kapangyarihan na ito ang kanilang wawasakin lamang, ang kanilang sasaktan lang pala ay yung mga tao na walang pangalan ng Panginoon sa kanila, sa kanilang noo. Ano ibig sabihin ito? Ang pagkaintindi ko po dito ay ito yung mga tao hindi na bautismuhan sa totoong pangalan ng Savior. Hindi po natin ito may pagkakamali kasi ang sinasabi ng Bible, kapag ikaw ay binautismuhan kay Yeshua, ibinihis mo si Yeshua. Isa lang ibig sabihin noon. Pag ikaw ay binautismuhan sa pangalan ni Yeshua, ikaw ay sinelyuhan ng Panginoon. At ang sabi, selyo, makikita mo sa noo, sa iyong noo. At ang masama ito, sasaktan nila yung mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo, walang pangalan ni Yesu sa kanilang mga noo. Ito pa, masakit-sakit. At pinagkalooban sila, huwag patayin ang mga ito. Hindi nila papatayin yung mga taong hindi nabaptize sa pangalan ni Yeshua, kundi ang kanilang gagawin, pahihirapan nilang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. Ay grabe katindi ito. Ako, nakaranas ako nung ako'y nasa aking probinsya pa. Ako po kasi ay mahilig sa Bisaya, madulo. Sa Tagalog, mangilaw. Yung pupunta ka sa tabing dagat sa mga lugar na may corals at may dala kang ilawan at ikaw ay mangingisda o mga anumang mga lamang kati dyan, yun ay kukunin mo para meron kayong pagkain sa inyong bahay. One time po, ako po'y nakakuha ng isang isda na ang tawag doon ay sa Bisaya, danggit. Ito pong danggit ay isang uri ng isda na kapag ikaw ay natinik, ikaw ay lalagnatin. Para ang pakiramdam mo, parang ikaw ay tatarangkasuhin. Pero matindi doon, pag ikaw ay natinik, doon sa may puno ng iyong kuko, ito dito, natinig ka dyan, natinig ka nung kanyang tinik, sabihin ko sa iyo, hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo. Ang description na sinasabi ng Biblia ay ganito. Hindi na yung ganong klaseng isda, kundi gaya daw ng alakdan. Anong alakdan? Di ba? Scorpion yun sa English, no? Ang alakdan. Ang gagawin nitong binigyan ng kapangyarihan na ito ng Diyos, hindi nila papatayin yung mga taong walang tatak, walang pangalan ni Yeshua sa kanilang mga noo. Ito ay kanilang tutusukin sa kanilang katawan. At pahirapan sila 5 months. Isipin mo, yung nga lang, isang gabi lang nga na nagdadanas ako ay natinig nung danggit. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Talagang matindi pa sa trangkaso naranasan ko. Ano pa kaya yung 5 buwan?
5 buwan kang nagdadanas ng hirap dahil sa pahirap mong gagawin na yun. At ang masama ay hindi ka mamamatay. Kaya sabi, at ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. Verse 6. Revelation chapter 9, verse 6. At sa mga araw na yon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan. At sa anumang paraan, hindi nila masusubukan at mga nanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Kaya dahil sa tindi ng hirap, siguro naglulupasay ka na dyan, di mo alam kung saan milalagay ulo mo. Ha? Sa Bisaya, nagabarikutot ka na, may tumaob ka, may tumakilid, kung ano nang gawin mo, may buhusan mo ang sarili mo ng tubig o kung ano man. Pero hindi ka ma-relieve kahit na ano pang inumin mo na pain reliever, ano pa, maski ano pang antibiotic. Wala. Ang pakiramdam mo parang wala na. Gusto mo na mamatay. Yun ang lalabas sa bibig mo. Gusto ko na mamatay. Hindi ko na kaya ang pahirap nito. Pero sabi ng Biblia, nanaisin mo daw mamatay. Pero ang problema mo, maski gusto mo mamatay, hindi ka mamatay. Tatakas ang kamatayan. Siguro maski bitin mo sa sarili mo sa punong kahoy, hindi ka pa rin mamatay. Nandun ka sa ibabaw, nakabitin sa punong kahoy. Buhay ka pa rin! Hindi na masama. Maski lubog mo yung sarili mo sa tubig, buhay ka pa rin, humihinga ka pa rin, pero yung tindi ng hirap, nararamdaman mo. Bakit po yan mangyayari? Dahil yan ay parusa ng Diyos. Pero nasaan na yung mga banal? Na-left behind ba sila? Hindi po. Wala na sila dito sa ibabaw ng lupa. Kinuha na sila ng Panginoon. At totoo niyan, hindi kasama talaga yung mga makasalanan. At hindi kasama yung mga walang tatak ng pangalan ni Yesu sa kanilang noo. Dahil ang pahihirapan, talagang hahanapin ng mga nagpapahirap nito, yung talagang hindi tumanggap sa pangalan ni Yesu. Yung walang tatak ng pangalan ni Yesu. Kaya kung ako sa iyo, ngayon pala, mag-iisip-isip na ako. Kaya dito po, bigyan ako ng konting salita lang. Para sa walang tatak ng ngalan na Panginoon at hindi madadala sa caught up in the air or rapture. Yan ang problema natin. Kaya ako'y nagtataka sa mga nagtuturo ng ganyan na hindi totoo yung rapture. Ito ba ay tanda ng katotohanan na sinasabing there is already godlessness in the last days? May form ng godliness but denying the power thereof. So, ibig lang sabihin nito, parang banal, pero hindi banal. Parang maka-Diyos, pero hindi totoo. Nag-iibig, alamin yung salita ng Diyos, pero hindi nakarating sa katotohanan. Ay, that is very, very alarming. Mga kapatid, sa mga pahayag na ito, maikling pahayag na aking binigay sa inyo, hindi po tayo nag-uumpisa pa lamang sa huling araw. Actually, sa aking pong analysis or analyzation, we are already in the last hours of the last days. Dahil yung po palang last days, nag-umpisa yan nung bumaba ang ating Savior sa lupa. Nakasulat yan sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 8. Kaya kung tayo ay nasa last hours o baka last minutes lang yan ng huling araw, ay mas lalo nating ayusin yung ating pananampalataya sa Diyos. Alisin natin itong mga ito ha. Ito na lang po kunin kong babanggitin. Alisin natin yung pagiging maibigin sa sarili. Kung pwede lang na umunawa tayo, magpasensya tayo, pakababa tayo, maski na tayo ay ipinuput down, tanggapin natin. Dahil darating ang mga araw na
Dahil sa ating pagkababa, itataas tayo ng Panginoon. Alisin natin yung dahil sa salapi ay bebenta mo yung kapatid. Alisin natin yung pagkakaroon ng yabang. Actually, ito pong yabang, ang sabi sa English, pride ito, pride. Ang unang dahilan kung bakit si Satanas ay binagsak at hindi na naging anghel mula noon ay dahil sa pride. Kaya itong pride, dapat hindi ito maging ingredient ng ating buhay lalo na bilang lingkod ng Diyos. Kaya mo hindi ka purihin. Kaya mo maski na hindi ka nila respetuhin, maski hindi sila magmano sa iyo, maski hindi ka nila kinalari, ano pang itawag nila sa iyo? Alam naman ng Diyos kung sino ka talaga, kung sino tayo. Hayaan mo, dahil ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng karangalan. Anong sabi pa rito? Mga mapagmalaki. Ano ibig sabihin ng mapagmalaki? Huwag mo na sabihin kung sino ka. Huwag mo na sabihin kung anong iyong nakaraan, anong experience mo. Alisin mo yan. Di kailangan yan. Actually, lahat yan, panlupa lang yan. Dahil yung ating pagmamalaki ay yung tinawag tayo ng Panginoon, maski sino tayo, hindi tayo sinino ng Diyos, binigyan tayo ng biyaya, binigyan tayo ng Panginoon ng kaluwalhatian, at yung kaluwalhatian, iyon ang ating panghahawakan. So, isa sa sinabi nito, walang turing. Yung walang turing, hindi ka marunong kumilala sa iyong kapwa-tao. Wala kang sinisino. Wala sa atin yan. Alisin natin yung ganyan pag-uugali. Mabangis. Dapat ang sabi ng Bible, yung mga lingkod niya, mga maamo niya. Kaya nga tayo tinawag na tupa. Hindi tayo oso, hindi tayo mga hyena. Yung hyena, yan ang hyena. Pero ang Panginoon, ang sabi doon, tingnan nyo lang itong pampahayag ko na ito ay sinabi ito ng Bible na kahit siya man ay hindi gumanti ng pagbabala sa mga sa kanya'y nag-upasala. Gusto niyo basahin ko ito? Mga kapatid, ito ay nakasulat sa banal na kasulatan na maski nang siya ay ginawa ng kasamaan, hindi siya gumanti ng kahit anumang salita doon sa mga sa kanya ay nagtama, hindi nagbala. Sana makita ko, no? Okay, kaunti na lang po sandali. Kung hindi man, sa susunod ko ibibigay yun. Ito. 1 Peter chapter 2 verse 23. Ay, nandito na pala sa aking pinapayag sa inyo. 1 Peter chapter 2 verse 23. Tingnan nyo lang. Ito ay isang malaking halimbawa sa atin ng ating Ama. 1 Peter chapter 2 verse 23. Ito yung huling pahayag ng ibigay ko. Nasabi dito, na nang siya'y alipustain, ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata, ay hindi nagbala, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na matuwid. Sana gano'n din tayo. Isasabilin pa naman ng Panginoon ay, mga iniibig, huwag kayong magigantihan, kundi bigyan ninyo ng daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat akin ang pag-iiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kasi pag gumanti ka, ang maaaring mangyari, yung ginantihan mo, gaganti yun. Mabuti lang kung yung ginantihan mo ay wala lang intensyong gantihan ka at naiintindihan niya ang righteousness ng Panginoon. Kaya sana ganun tayo lahat. Magmahalan tayo, magpalalahanan tayo.
Ang totoong pagpapaalala yung ikaw ay mayroong pag-aalaala o pagkabalaka doon sa sinasabihan mo at mararamdaman mo rin yung maaaring maramdaman niya. Saka kung konting bagay lang naman, huwag na natin palakihin. Hindi naman dapat bagay sa atin yun. Kaya tayo ng mga lingkod ng Panginoon, panahon na ito, para tayo ang manguna kasi sinabi ng Biblia, ang paghuhukom may mauna sa bahay niya. Eh kung ang paghuhukom may mauna sa sangbahayan ng Panginoon, eh saan haharap yung mga hindi sumasampalataya sa Kanya? Kaya kawawa ang mundo ito kung tayo na nasa loob ng bahay ng Panginoon ay hindi mailagay sa ayos at hindi natin maayos yung ating sarili. Mayroon tayong mga tendencies na pag tayo ginawa ng kasamaan ay gaganti-gagan. Eh, walang mangyayaring mabuti sa sanlibutan ito. Kawawa naman ang sanlibutan. Tayo pa naman ang tagapagdala ng mensahe ng aking Ama. Kaya sa oras na ito mga kapatid, naway pagpalain tayo ng Panginoon at nawa ang kanyang mga salita maging buhay sa atin. Muli ko sinasabi, ang rapture po ay totoo, ang caught up ay totoo. Yan po ay doktrina ng Diyos, yan po ay turo at palaala ng ating Savior. Hindi totoong iyan ay turo ni Satanas sa mga nagsasalita ng ganyan mga klase pagpapahayag ay kulang sa unawa, walang masyadong pag-aaral sa banal na kasulatan at kinukuha lamang nila ang parte ng Biblia na hindi naman angkop doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya maski kay Noah, si Noah po ay hindi na left behind. Siya talaga ay itinago ng Panginoon at pinoproteksyon na nilagay doon sa arka. Kaya kung paano si Noah ay iningatan ng Panginoon sa baha, ganun din po tayo na nasa huling panahon ito, iingatan ng Panginoon sa Great Tribulation na bababa sa mundong ito. Kaya iukupo natin ang ating mga kapatid. Dinadakila ka namin, Ama, dahil sa iyong pag-ibig. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil sa iyong biyaya. Salamat po sa pagbibigay mo ng lakas ng loob sa lingkod upang sabihin kung ano dapat at sawayin na may kamuhan yung mga nagsisipagsabi na ang iyong pagparito upang agawin ang mga banal mo at dalhin sa itaas sa mga alapaap at doon ay magkita-kita tayo. Ang tawag po diyan ay caught up. Kasama na po yung the dead will rise first and the living will have a translation. Magkakaroon po ng pagbabago ang mga banal napapasakop kami sa iyo. Hinihintay na po namin ang iyong pagbabalik. Hinihintay namin ang iyong pagdating upang kami alisin sa ibabaw ng mundong ito na punong-puno ng mga pagdaraya, punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng pagmamahal sa sarili, punong-puno ng panunungayaw, punong-puno ng kawalan ng respeto sa iyo at sa kapwa-tao. Ang iniisip lamang po ay ang sariling kapakanan. Ang banal, huwag mo na pong pagtagalin ang pamumuhay ng tao sa ibabaw ng mundong ito, lalong-lalo na po sa panahon ito na ang mundo ay nagdaranas ng devastation na ginagawa ng COVID-19. Panginoon, dinadalangin ko buo ang buong mga churches. Lalong-lalo na po silang naniniwala sa iyo at lalong-lalo na silang handa na tanggapin ang tatak ng pangalan mo sa kanilang mga noo. Lalong-lalo na silang handang tumanggap sa pangalan ni Yeshua, sa pangalan mo. Lalo na sila na mga nangabautismo na sa pangalan ni Yeshua. Ingatan mo po kami buo-buo. Palakit na po ang mga kapatid namin ng mga Israelita na sinabi mo ang buong Israel ay maniligtas na sa panahon ito, Panginoon, maging solid sila na tanggapin na si Yeshua lang talaga ang nag-iisang pangalan. Idinadalangin ko rin po ang mga nabibinuno sa mga bawat bansa na magkaroon sila ng kasipang nasa iyo, sa iyo galing, lalo na po nabibinuno sa amin sa bansang Pilipinas. Lalo na po dito sa aming siyudad, sa Iloilo City, sa aming the whole Panay Island, including Gimaras.
and the whole islands of the Philippines. Father, into your hands, kinocommit ko po ang bansang ito. Huwag mo pabayaan, Panginoon. Naniniwala ko na lahat ng mga taong naririto ay iyong hinirang. Sabagat sabi mo sa huling araw sila ay tatayong kasama ko sa mga hatol. Hallelujah. Lubos ko pong pinapasalamatan ang malaking pribilehiyong ito. Ito po ay privilege. This is not right. Hindi katulad ng right na binigay mo sa bansang Israel. Nasa kanila po yung malaking right na yun, ibinigay mo sa kanila. But to us, it is only a privilege na sa kawalan ng pananampalataya ng mga kapatid ko, mga Israelita, yet pumasok kami doon sa pangako ng kaligtasan sa lahat ng susunod at mananampalataya at tatanggap sa iyo. Kaya mamanal, isa na lang po, hinihingi ko po ang iyong habag at awa na nawa ang mga taong nagdadalawang isip pa, ang mga taong nagkukulang ang pag-unawa at pag-intindi sa iyong mga salita ay magkaroon ng lubos na pagkaunawa sa mga nais mong ipahayag sa amin. Nawa ang banal, ang mga tao ay magkaroon na talaga ng totoong damdamin para sa iyo. Matuto kaming magpatawad, matuto kaming umitindi, matuto kaming magpasakop, igalang namin at ayusin ang pagkakapatiran sapagkat sabi mo po, no man inside island. Hindi namin iibigin na na isa lamang ang papasok sa langit. Kung maaari po, pati ang kaaway namin, o kapitbahay namin, o ang kaalit namin, o ang nag-degrade sa amin ay pumasok sa langit. Isa lamang po ibig sabihin noon, sila man din ay nagsisi, sila man din ay nagpakababa, sila man din ay tumanggap sa iyo. Ang dalangin ko po na ito, Panginoon, ay naway pumasok sa iyong pakinig, papasok sa iyong puso, at ang iyong habag ay pagkaloob mo sa amin. Kalakip ng pag-iingat mo sa aming mga frontliners sapagkat patuloy po dumadami ang mga infected ng COVID-19 sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Hindi na po ito may stop na mga pharmaceuticals o mga gumagawa ng gamot, hindi na mga doktor. Ibig sabihin, ito ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Panginoon ang pagpipigil dito. Kaya Panginoon, hinihiling namin ang iyong intervention. Sa oras na ito, amang banal, ay pinagtatagubilin namin sa iyo ang bawat iglesia, ang bawat pamilya, ang bawat tahanan, lalo tigit ang mga lingkod mo, Panginoon, na kaming lahat, ibababa namin ang sarili namin sa ilalim ng iyong kapangyarihan. At ikaw lamang ang kikilalanin na banal, ikaw lang kikilalanin namin na matuwid, ikaw lang ang kikilalanin namin na totoo. Kaya lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalhatian, lahat ng respeto, lahat ng pagsamba ay iniuukol namin sa iyo sa oras na ito. Hinihiling ko ang bendisyon mo ay pagkaloob mo sa aming lahat. Sa pangalan ni Yeshua. Hallelujah. Purihin ang ating ama, mga kapatid. At bago po ako mag-stop o natin lubos ang iwanan, pasamantala ang ating live streaming, binabati ko po ang lahat ng mga kapatid. Sa ngayon po ay nakikita ko na si Pastor Sammy Espolong ay nakikinig. Ang ibang mga kapatid natin ay kasama natin. Si Mispa at ang kanyang buong pamilya. Kasama po si Noah. Ganoon din po si Pastor Noel. Ay kasama natin. Si Pastor Michael Esparas. Kasama po natin sa live streaming. At sa mga kapatid na wala pa, maski wala kayo, ay pagpalain kayo ng ating Ama. Kasama din na po natin si
Sister Lorna at si Pastor William na nanonood ngayon, si Pastor Raul at ang kanyang buong sambayan nakikinig ngayon. Si Pastor Edwin ay kasama din natin. At binabati ko ang mga kapatid natin sa ibang bansa, sila Miriam, si Eunice, si Joy, si Grace, si Ken, si Tricia, at ang magkapatid na Beverly at Bebelin. Sa iba pa mga kapatid, sumayin ang pagpapala ng ating Amang Banal. Binabati ko rin ang lahat ng pastor sa bawat dako, lalong-lalo na sa nasasakupan ng iglesia ito. Binabati ko si Pastor Josue sa Granada sa may Talisay. Binabati ko rin po si Pastor Rogelio. Ayan po na alam na sa akin ang pangalan ng ating pastor doon po sa ibabaw ng bundok sa may Silay City. Pastor Rogelio, magpatuloy kayo dyan at mag-iingat kayo, mga kapatid. Pero di po pamilya ni Brother Godofredo sa sitio Tabayag sa Talisay City. Ganun din po binabati ko ang mga kapatid natin sa Gimras, ang panguna ni Pastor Job, Tatay Jimmy at Mama Daging, Pastor Jibet at si Pastor Iping at ang kanyang mga anak. At lahat ng mga kapatid natin dyan. Hindi ko man mabanggit ang kanilang buong mga pangalan. Gaya din po, binabati ko si Bishop Ed, kasama natin po sa pakikinig. Bishop, sumayo ang pagkapala ng ating Ama. Huwag kayong pabayaan at naway patuloy kayong maging malakas at ligtas. Lalo-lalo na sa panahon ngayon, naiintindihan ko na ang iyong pagkataong loob ay lumalakas, pero tumatanda rin naman tayo. Although yung kasabihan sinasabi, kalabaw lang na tumatanda. Pero hindi ko man aminin ay kapag nagkakainan na yung tao, talagang maraming nararamdaman kasabay. Lalo na po ang ating kapatid na bishop ay nakaranas po siya ng aksidente at sa awa ng ating Panginoon ay muli siya nakalakad. Kaya nakikita ko kapatid nito ay talagang matindi ang kanyang devotion at dedikasyon sa gawain ng Panginoon. Binabati ko po kayo, Bishop Ed. Ibinibigay ko sa inyo ang buong paggalang. Binabati ko rin ang kapatid na Dario, kung siya may nakikinig sa oras nito. Magpatuloy ka kapatid. Ang Panginoon ay siya magpala sa inyo. Binabati ko rin po ang mga pastors natin sa Balantang, si Pastor Pipito, Pastor Peter at ang kanyang buong pamilya, sa sambayan ni Sister Cora at ni Sister Gladys, at naway ang kanyang anak ay iligtas ng Panginoon sa mga naranasan niyang mga pagsubok sa mga nakaraang araw lang. Binabati ko rin po ang buong sambayan ng kapatid na Raon at Sister Lilian, pati ng kanyang mga anak, pati yung anak niya doon sa labas ng bansa, si Raul Jr. ay basbasan ka ng ating Ama. Yun din po kapatid natin sa Leon, at sa bawat dako, kapatid natin sa Galiran, Birunan, at sa mga hindi ko ma-mention pa. Ngayon din po ang sambayan ni Pastor William, no? At ang kanyang mga anak nung isang araw lang po ay meron kaming kaunting pagkikita-kita at napakabuti talaga ng Diyos. Nasasabi ko talaga, napakabuti ng Diyos. At ganoon din po, pinasasalamatan ko ang gobyerno ng Pilipinas, lalong-lalo na po ang pamahalaan dito sa Barangay Malabago. Binabati ko po kayo, Kapitan Edgar Aranyador, dahil hindi niyo po pinabayaan yung mga constituency dito sa Barangay Malabago sa pagbibigay ninyo ng tulong. At nakita ko siya na talagang umiikot siya. Kita mo ang pagod sa kanya, pero nandoon ang pagnanasa na kanya talagang ma-reach out ang kanyang constituency. Naway ang mga leaders natin ay pagpalain ng ating Ama. Ganun yung binabati ko ang ating mabuting mayor. At sa susunod na linggo mga kapatid, although patuloy rin po tayo magla-live stream, pero binigyan na po tayo ng kalayaan ng
pamalaan dito sa Iloilo City, in Iloilo Province, sabi, according to Gayo Trejas, panahon na para bumalik tayo sa ating bawat mga kasimbahanan. Ibig sabihin, pwede na po tayo mag-conduct ng religious activities, pero siyempre meron pa rin measures. I-observe pa rin po natin yung social distancing at 50% lang po ng total capacity ng building o simbahan ang pwedeng pumasok doon sa simbahan. Kaya so far, so good po yan. Dahil iba pa rin yung tayo nagtitipon sa bahay ng Diyos. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon, mahal naming Mayor. At ganoon din po, binabati ko lahat ng mga leaders. Sabi ng ating Ama, ipanalangin natin sila para magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay natin sa paglilingkod sa ating Ama. At Ama, matapos na po ang devastation na ginagawa ng COVID-19 para makabalik na tayo sa normal nating buhay habang naghihintay tayo sa pagdating ng ating Ama. At ganoon din po, binabati ko ang aking pamilya sa Altachera. Kasama na po dito ang pamilya ni Brother Boots at ang kanyang mga anak, sa aking mabuting may bahay, kay Sister Suzette, at ganoon din po aking mga anak kay Jerusalem, kay Larry Boy at kay Jeremiah. Naway pagpalain ng Panginoon ang ating mga hikain na ito'y mag-materialize lang po, hindi tayo pababayan ng ating Ama. At ganoon din binabati ko ang mga kapatid sa Wayam. Bago ko malimutan, pamilya ni Reverend Cordes, Sir Vic Vic, Pastor Noel Adasabal, Ivy, Anan, Brother Jesse and Jerin, Nanay Bing, Nanay Toto, Stella Ria, Nanay Sepa pala, at ang kanyang mga anak sa ibang bansa. Sila Cecil, Celine, Christine at si Chona. Ingatan kayo ng Panginoon dyan, mga kapatid. Kung kayo nakikinig sa oras nito, sumayin nyo na mga pagkapala ng ating Ama. At lahat ng mga kapatid na hindi ko nabanggit ay pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Kaya shalom mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa biyaya ng Panginoon sa langit. Hallelujah. Sa pangalan niya.